Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahuli ni Carlos ang hitman na inutusan ni Moira. Mapapaamin niya kaya ito? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Nakahanap na ng hitman si Dax na pinag-uutos sa kanya ni Moira. Nakipag-deal si Dax na burahin na sa mundo o itumba na itong si Carlos. Gaya nga ng utos nitong si Moira. Dahil nga sa natatakot si Moira na baka isiwalat ni Carlos lahat ng nalalaman niya. Naisama naman ni Moira ang pictures nitong si Lynette. Kaya naman naitanong ng hitman kung ipapatumba din ba itong si Lynette. Sinabi ni Dax na hindi gagalawin si Lynette dahil masisisi na naman daw si Moira kung sakaling may mangyaring masama kay Lynette. Ang gagawin nga lang daw kay Lynette ay susundan siya dahil si Lynette ang laging sinusundan at binubuntutan nitong si Carlos. Kaya malaki daw ang posibilidad na matarget agad niya itong si Carlos. Sa Apex, masayang nakikipagplastikan si Zoe kay Annalyn at sinabi niyang tutulungan niya daw si Annalyn na mag-organize ng party niya at willing na willing daw siya dito. Kaya naman nagulat si Annalyn sa reaksyon nitong si Zoe at pagpresenta nito sa pag-organize ng party ni Annalyn dahil dito daw magaling itong si Zoe. Habang nagkasundo si Annalyn at si Zoe, nagulat sila nang biglang dumating si Justin at narinig ang pinag-uusapan nila na party nga nitong si Annalyn. Nagpresenta din si Justin na tutulong din siya para mag-organize ng party ni Annalyn. Kaya naman gulat na gulat si Annalyn sa sinabi at pagpresenta nitong si Justin. Dahil alam naman nilang dalawa na nagkaroon sila ng misunderstanding at pinagbintangan siya ni Annalyn na nagnanakaw sa fan ng Apex. Bilang pangasar nga ni Zoe kay Justin, ay niloko niya nga ito na wag na lang daw sumali si Justin dahil baka daw nakawin at ibulsa lang daw ni Justin ang pera na ipambabayad sa catering. Hindi naman nakasagot si Justin sa sinabi ni Zoe. Kaya naman pinitigil at inawat agad ni Annalyn si Zoe sa pangaasar kay Justin dahil baka daw magalit pa itong si Justin. Nagsabi si Zoe na nagbibiro lang daw siya dahil close na daw sila nitong si Justin ngayon. Nagulat naman si Annalyn dahil ang alam nga nitong si Annalyn ay magkagalit at parang aso't pusa itong si Justin at si Zoe. Dahil hindi nga alam ni Annalyn na hawak na ni Zoe si Justin sa leeg. Matapos ngang palitan ni Zoe ang papeles na ebidensya sana ni Annalyn kay Justin para nga hindi siya mabuking. Dahil kapag nagkabukingan nga ay kasama sila ng mami niyang si Moira na mabubuking. Dahil simula nga ngayon ay wala silang magagawa kundi maging magkakampi at magtulungan dahil alam nila ang sikreto at baho ng isa't isa. Galit na galit naman si Giselle nang malaman ang balita na dismiss ang kaso ni Moira laban sa pagpapakidnap sa tatay nilang si Don Pepe. Hindi din makapaniwala si RJ sa naging desisyon ng korte at malakas ang paniniwala niya na malaki ang naitulong ni Dax para madispis ang kaso nito. Galit na galit si Giselle nang sabihin na si Moira talaga ay gagawin ang lahat para mabilog ang lahat ng tao. Pati na din ang batas ay hindi pinalagpas nitong si Moira. Napagtanto ni Giselle na baka may tumutulong kay Moira kaya malakas ang loob nito at nakakagawa ng mga plano niya. Kaya inisip naman nila mabuti kung sino ang maaaring tumulong kay Moira pagdating sa kasamaan. Dahil imposible daw na si Carlos ang tumulong dito dahil hindi naman daw papayag si Carlos na magpaalipin at magsunod-sunuran kay Moira. Lalo pa nga at dinidiin siya nito sa kasong hindi siya ang may gawa. At lalong hindi din makakatulong si Carlos dahil wanted siya at malamang may tumutulong lang din dito kay Carlos na iba.
Kaya naman palaisipan sa kanila kung sino ang kasabwat ni Moira para mapawalang sala. Habang si Justin naman ay nakikinig lang sa lahat ng usapan ni Giselle at RJ at tila nakikiramdam sa mga susunod na plano ng magkapatid na tanya. Samantalang, pagpunta nila RJ at Lynette sa abogado nito para sa pagwalang bisa ng kasal nila ni Carlos, ay hindi sinasadya na nasundan sila nitong si Carlos. Dito nga ay nakita din o napansin din nitong si Carlos ang isang lalaki na nagmamanman kay Lynette. At tila may masama itong balak kay Lynette, na hindi nga alam nitong si Carlos na siya talaga ang target nito. Kaya naman nilapitan ito ni Carlos at bigla na lang tumakbo itong si Carlos at itong hitman. Hinabol ni Carlos ang hitman at naabutan niya ito. Pinagsusuntok niya at hindi niya tinigilan. Pinaamin niya ang lalaki kung bakit gusto niyang patayin si Lynette at kung sino nga daw ang nag-utos sa kanya para daw gawin iyon kay Lynette. Samantalang, nag-usap-usap naman sila Lynette, Annalyn at iba pa. Kwinento ni Lynette na nakita nila itong si Carlos at saktong may hinahabol daw itong isang lalaki. Kaya naman nagtataka si Lynette kung sino ang hinahabol nito at bakit hinahabol ni Carlos ang lalaki. Kaya naman sinabi ni Annalyn na habang wala pa silang sagot sa mga tanong na naipon nila, ay maging maingat na dapat sila. Dahil kahit sino sa kanila daw ay pwedeng gawing biktima ni Carlos. Lalo pa at hindi naman daw pala totoo ang sinasabi ni Doc Romualdez na nasa ibang bansa na si Carlos. At lalong tumitindi nga ang mga paratang nila dito kay Doc Romualdez dahil nalaman nga nila na nagsisinungaling nga ito at malamang sa malamang nga ay tinatago nito si Carlos at dun nga ito nagtatago para hindi makita ng mga pulis. Kaya naman itong si RJ ay gagawa na naman ng paraan para mahanap o mahagilap itong si Doc Romualdez para sabihin na nagsisinungaling lang ito sa mga sinabi niya na nandoon na sa ibang bansa itong si Carlos at wala na nga dito sa bansa ng Pilipinas. Dito nga ay magsasabi rin siya kay Lyndon na nagsisinungaling nga itong si Doc Romualdez dahil kitang-kita nga nila sa dalawang mata nila na nandoon si Carlos at may hinahabol pa nga na isang lalaki. Ang hindi nga lang nila alam ay si Carlos talaga ang target ng lalaki na hinahabol ng sarili niya. Aamin kaya ang hitman ni Moira kung sino ang nag-utos sa kanya? Tuluyan na kayang hindi makakamit ang hustisya para kay Don Pepe? Makakatiis pa ba si Justin sa kasamaang ginagawa nila ng daddy niya? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!